Ang malaking tanong, bakit ba bumagsak ang trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos? Maraming pwedeng maging dahilan. Kung sa ginagawa at trabaho, yes, nagagampanan niya ito. Pero bakit pagdating sa survey, bumabagsak at bumababa siya? May mga pagkakataon sa politika na hindi pulisiya ang unang bumabagsak. Kung hindi, ang mensahe. Mga mensahe na dapat ay nakakaabot sa mamamayang Pilipino, which is hindi nagagampanan ang trabaho. Nagagampanan ng Pangulo ang kanyang mandato, pero ang tanong, nakakarating ba sa taong bayan? Yun ang kulang. Dapat ay naibabalita ng tama at naipapakita sa taong bayan. Yung mga trabahong tama, napapalitan ng trabahong mali. Mga wrong information ang nakukuha ng taong bayan. At sa kaso ng Administrasyong Marcos, malinaw ang pattern. Nagsimula na humina ang trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos noong wala na si former Speaker Martin Romualdez sa sentro ng galaw ng Pangulo at napalitan ng presensya na hindi align kabuo ang communication ng gobyerno. Ito ay usapin ng communication architecture ng kapangyarihan. Nagsimula ang pagbabago nung napalitan ang sistema ng messaging. Balikan natin ang timeline. Doong aktibong katuwang ni Pangulong Bongbong Marcos, si dating Speaker Martin Romualdez, sa araw-araw na galaw ng administrasyon ay naipaparating ito sa taong bayan. Malinaw at nailalarawan ng gobyerno kung ano ang tinatrabaho nito at kung ano ang ginagawa ng administrasyon. Isang nagkakaisang executive at legislative. Isang House of Representatives, ganon. May work and work attitude. Isang kongreso na consistent ang mga mensahe. Malinaw, ganon, detalyado. At nang mapalitan ito, ng mas madalas na presensya ni Toby Chanco na naging dahilan kung bakit bumagsak ang trust ratings ni PBBM. Doon nagsimula na mabasag ang mga mensahe na dapat ay ipinaparating sa taong bayan. Bagkus ang ginawa ni Toby Chanco, gumawa ng issue. At tila ba parang kumampi siya sa mga taong nagpapabagsak ng gobyerno. Hindi lang basta speaker si Martin Romualdez. Siya ang institutional stabilizer ng administrasyon. Si former Speaker Martin Romualdez ang naging tulay sa 300 plus na mga kongresista. Siya ang nag-organisa ng consensus. Siya ang nagbibigay signal sa political class kung saan napupunta ang gobyerno. Noong panahon ng Quadcom, sabay-sabay na tumaas ang trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at ni former Speaker Martin Romualdez. Pero anong nangyari? Ito ay noong 2024, December 22. Satisfaction trust ratings ni PBBM tumaas pa sa survey. At ayon nga dito, tumaas pa ang trust satisfaction ratings ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Desyembre batay sa panibagong survey ng Tangerine. Sa datos, nakakuha ang punong ehekutibo ng 60.1% na trust ratings habang 25.3% lamang ang may distrust. Tapos may mga lumalabas na ganito. 'Di ba? Yung nagtatrabaho, bumabagsak ang trust ratings. Ano ang nagiging dahilan? Yon ay dun sa mga taong nakapaligid sa kanya. Merong mga anay, ganun. Pinagtitiwalaan ng Pangulo pero hinahatak siya pababa. Pero ang malaking pagtataka, bakit may ganito? Saan nakuha yung performance ratings na 56%? Ano ba ang naging performance ni Sara? Tanong lang. Trust ratings 54%? Ano yung naging performance ni Sara? At ano yung naging trust na katiwa-tiwala sa kanya? Mga DDS, comment na comment section. Bakit? This is a question ha. Bakit may 56% performance ratings? Ano ba yung naging performance ni Sara? At bakit 54% trust ratings? Ano ba yung katiwa-tiwala sa kanya? Yung mga budget nga na ipinagkatiwala sa kanya ay hindi niya masabi kung saan niya dinala tapos may trust. Wala nga siyang ginagawa, hindi pumapasok, mas madalas siya sa ibang bansa tapos performance. Aray ko. Huwag tayong magtanga-tangahan. Kung kayo ay tanga, kayo na lang. Huwag nyo na akong idamay. So, ayun. Keep safe and God bless.